Yan guys, ito yung dahilan. Ito yung dahilan guys kung bakit hindi tayo nag-avail sa Starlink. Yan. Kung naalala nyo ito guys, ito yung pinakasikat, yung hindi pa uso yung unlimited data ng SIM card na prepaid. Ito yung unang lumalabas guys. Yan, naalala pa nyo ito. Yung galing kay Philtech na wireless modem. Yan guys. Ay, meron nakasulat yan. So, ang presyo nyo ito dati guys, 12,000 yung isa nito. So, yan, tatlo yung binili ko. So, kung hindi ako nagkakamali guys, nasa 5 po yung binibili ko nito guys. Yung iba sa customer ko, nasa dalawang customer ko yung dalawa nito. So, bali 5 yung nabili ko kay Philtech. Nung una guys, napakalakas nito. Itong modem na ito. 4G siya, 4G LTE lang siya pero napakalakas. Minsan abot siya ng 100 Mbps. Pinaka lakas niya ito is 150 Mbps. So, wala na siyang SIM card. So, cloud router po siya. O cloud SIM. So, ibig sabihin wala siyang SIM card. So, sila na yung maglalagay ng internet. Yan guys. Yung ganito yung modem. So, dati guys, nagamit ko ito. Nasa 3 buwan lang ata. So, dito ako kumikita sa Piso Wi-Fi guys na malaki sa modem na ito. Napakinabangan ko rin ito ng ilang buwan. So, pagdating guys, nag-low speed siya. Mula sa 150 Mbps ay nag-low speed siya. So, pag ma-reach mo yung kuha niya, kung hindi ako nagkakamali, 2 TB or 1 TB ba yun? Kung pag ma-reach mo yung 1 TB o 2 TB, 2 terabytes na data niya, maglo-low speed na siya guys. Hindi na siya Mbps yung kanyang internet, KBS na lang. So, minsan 1 Mbps, minsan KBS na lang yung kanyang speed. So, sa ganito guys, napakamahal na 12,000 ang yung isa. Tapos nagamit ko lang na siguro ng mga 3 buwan. So, hindi ito bawi guys. So, ito nasa katunayan nga guys, hindi ito nagamit itong isa. Pagkabili ko hindi ito nagamit kaya hindi ko siya nagawa ng external antenna. Ito nagawan ko siya ng mga external antenna. Yan. Kasi wala kasi siyang antenna. Internal antenna siya, ginawa kong paraan, DIY ko. Nilagyan ko ng external antenna. So ito yung unang mga kuan ko. Nasa 2001, kung hindi ako nagkakamali, 2001 ito lumabas. So napakasikat na modem na ito guys. Dati. Yan. Napakasikat na modem nito. Yan o. Klarong-klaro yung guys. So, ang kuan ko lang guys, pinagsisihan ko lang yung dalawang customer ko guys, tatlong customer ko, ito yung isa. So, ako yung nag-abono sa 12,000. Tapos yung isa, sila na mismo yung bumibili. So, sa akin lahat sinisisi nila guys yung nangyari sa modem. Pero kay Philtech naman yung problema. Yan guys. So, kaya ito yung dahilan bakit hindi na ako paglabas. Yung ginawa ko na lang guys, pinalitan ko ng Smart Corpo. So, nag-Smart Corpo ako. Gumagamit ako ng modem na Mamba. Minsan yung mahal pa yung Mamba dati at saka yung B818. Yan. Gumagamit ako ng mga modem sa mga SIM card. So, ang regret ko lang noon guys ay hindi ko binablog. Sana ay marami akong views ngayon. So ito, nagbablog ako, huli na akong nagbablog guys. So hindi ko ito binablog dati. So ngayon, pinapakita ko sa inyo, kinukumpara ko lang kung bakit hindi na ako nag-Starlink. Dahil dito guys, dahil nasubukan ko na ito, sa mga nakasubok, marami ding nakasubok nito guys. So hindi lang siguro sila nagsalita or binablog din siguro nila, pero sa akin hindi ko binablog kasi dati
Ito yung na-experience ko. Biruin mo, 12,000. Ilan ito? Tatlo. 5 piraso po ito. Yung tatlo binili ng customer ko. Yung tatlo sa akin. So, 12,000 yung isa. So, sa akin, na dalawa, 24,000. Saka 12,000, 36,000 na. Tapos, nagamit ko lang siya ng 3 buwan or 4, mga ganun. So, yung isa, nabawi ko na ito guys. Dahil nabawi ko ito dahil malaking income po dito. Yung kung dati kasi guys, yung isang piso wifi ko is umi-income ng sa isang buwan, ng income na siya ng 24,000, 25,000. Ganun kalaki yung mga income dati. Pero ito, hindi ko talaga ito nababawi dahil pagkabili ko, yung nag-lose speed na siya. Kaya hindi ko na siya nagagamit. Yan guys, so nakatambay na, nakikita nyo. Matagal na kasi ito nakatambay. So hindi ko lang siya tinapon. Bali ko na lang siya. Parang souvenir ko na lang siya. Ngayon ko lang pinapakita sa inyo guys dahil naranasan din niyo yung Starlink na naranasan ko dati sa router na ito. Ganon yung nangyayari ko sa inyo ngayon sa nakaranas ng Starlink. Yan ang nangyayari kay Starlink. So, ang kagandahan lang ni Starlink guys, kaya ako nakapansin agad, meron na siyang babala. Mula ng pag-umpisa, may babala na siya na hanggang 2 terabytes lang yung magagamit mo sa Starlink. So, yung iba naglakas loob. Pero ako, malakas talaga yung loob ko guys pagdating sa mga ganitong mga larangan ng mga internet. Malakas talaga yung loob ko, pero hindi na talaga ako nag Starlink dahil alam ko na yung kung meron na silang palatandaan sa hindi pa nangyari yung low speed. Kasi naranasan ko na ito, experience ko na ito. Sa ganito, wala na kasing wala nang no choice na kasi guys. Hindi na natin pwedeng pakiusapan na parang yung kumpanya guys, sa Bisaya pa nang hunaw na lang pod. Parang hindi na sila guys ba, parang binaliwala na sa kanila kasi humingi kasi ako ng kuan sa kanila na mabalik lang yung pira ko nito. So hindi na. Kaya yun yung dahilan bakit hindi ako nag-Starlink. Lalo na yung Starlink sa online mo babayaran dahil unang-una yung Starlink guys, hindi sa Pilipinas yung may-ari ng Starlink. Doon sa ibang bansa. Kaya yun yung pinakaunang hindi ko nagustuhan kay Starlink. Tapos online mo sa bank mo babayaran yung Starlink. Yan, so hindi ko nagustuhan dahil pag may mangyari, wala tayong magagawa kasi paano ba natin sila pupuntahan na nandoon sa malayong lugar? Hindi ko nga ito napuntahan guys. Nasa Mindanao lang yung kuan nito pero hindi ko napuntahan ito. Hindi ko napuntahan. Lalo na yung Starlink. Kaya yun yung dahilan kung bakit hindi ako nag-Starlink. Sa mga nag-Starlink, hindi pa siguro sila naka-experience. Pero sa akin, marami nag-alok sa akin bakit hindi raw ako mag-Starlink. Malakas yung Starlink. Hindi ako nag-Starlink kasi hindi ko kumibo. Hindi ako kuhan. Ngayon ko lang ipinapakita sa inyo. Dahil nangyari na din sa Starlink. Yan. Naglo-low speed na rin yung ibang Starlink. So hindi naman lahat ng Starlink naglo-low speed. Pero naglo-low speed na yung iba dahil nasobrahan ng gamit. Yan guys. So yan yung nangyayari. Kaya hindi na ako nag-Starlink kahit maraming nag-alok sa akin na okay yung Starlink sa piso wifi. Kaya ang nilulubos ko na lang ginagawa ngayon kahit nagtitiis na lang ako sa mga P2P, sa mga isla, na P2P dahil sureball naman yung Globe at saka PLDT or ibang mga internet guys dahil matagal. Yung PLDT guys, yun yung kuhan ko guys, pinakagamit ko dahil matagal na kasi yung PLDT. Baka hindi pa ako tao, meron na yung PLDT. So hindi basta-basta mawala yung PLDT. Kaya yun yung kuha na lang ako sa P2P. Di baling mahal ang antena ang P2P kasi guys, yung wireless, mahal yung antena. Yun yung disadvantage niya, mahal yung antena pero matagal naman gamitin guys pag hindi lang matamaan ng kidlat. So mababawi mo rin yung kamahalan niya. So yun yung dahilan na hindi ako nag-Starlink
dito guys. Ito yung dahilan na router na ito. Pero try ko itong kuan guys. Try ko itong gawin. Dahil ngayon ko lang siya napansin, meron pala siyang meron siyang 1. So gagawin ko itong router guys. So mapakinabangan ko rin ito. Sa wakas mapakinabangan ko na rin ito. So gawin ko na lang itong router sa mga PPOA setup. Malakas kasi yung wifi nito guys. Wifi nito 5. Ayan, yung wifi nito 5G po siya, 2.4 at saka 5G yung ganyang wifi niya. So pwede itong magamit. So susubukan ko itong gamitin. Baka pwede ito na magamit. So yan siya guys. So yan yung dahilan guys. Ito yung video pinapakita ko na sa inyo. Yan, ito yung dahilan bakit ako hindi nag-Starlink. So tamang-tama yung aking naisipan guys. Yung hinala ko tamang-tama. Humihina talaga yung Starlink. So hindi nagtagal, mga 3, pero matagal na yung 3 taon guys. Na kuan bawing-bawi na yung nakabili ng Starlink. Hindi kagaya nito na hindi ito nababawi dahil kaunting panahon lang ito nagagamit siya guys. Kaunting panahon lang siya lumalakas. Yan guys. Yung dahilan isa rin ito sana nagpalugi sa aking negosyo. Kaya hindi ako yung mayaman sa negosyo guys dahil sa mahal na mga bilihin, yung mga parabolic, yung mga kuan mga mahal. Sa sarili ko kasi yung mga business ko ganito guys. Nag-umpisa pa ako, nangangapa pa ako sa kuan pag-umpisa ko nito. Yan. So ito yung dahilan guys kung bakit hindi ako nag-Starlink. So yan guys, hanggang dito yung ating video. Sana ay naintindihan nyo yung mga paliwanag ko dahil kuan kasi meron kasing kuan bakit hindi ako nag-Starlink. Kaya ito guys, naglabas na ako ng video para po sa kuan ito. Itong dahilan kung bakit hindi ako nag-Starlink yung router na ito.